Sa loob ng 10 taon, hindi siya kumain o uminom kahit isang patak ng tubig. Sa halip, ginugol niya ang kanyang mga araw sa matinding pagsasanay sa mga mapanganib na lugar, sinasadyang ilagay ang sarili sa matinding sakit. Ito ay dahil nasa misyon siya na maging isang Diyos sa mundo. Nagsimula ang lahat 25 taon na ang nakalipas nang magkaroon ng malaking labanan sa pagitan ng mga kaharian ng Kosela at Mag-ada dahil sa ilog Ganges at sa lungsod na Kapolavato. Inatake ng Kosela ang palasyo sa Kapolavato, at ang mga taong naipit sa digmaan ay nagdusa. Hindi lamang nawalan ng pamilya ang mga tao, kundi nagtiis din sila sa gutom at kawalan ng trabaho. Umaasa ang mga tao na balang araw, may isang espesyal na tao ang ipapanganak upang tulungan sila. Dumating ang araw na ipinanganak ang anak ng hari ng Kapolavato. Nang ipanganak si Prinsipe Siddhartha, nadama ng lahat ang isang matinding aura. Nagningning ang araw nang hindi pa nagagawa noon at napagtanto ng mga tao na siya ay pinagpala ng mga Diyos. Namangha ang mga taga-nayon, at nagtipon ang lahat ng hayop upang saksihan ang espesyal na pangyayaring ito. Ipinagdiwang ng mga taga-nayon ang pagdating ng tagapagmana ng Shakya, at binati ng lahat ang hari. Bagamat masaya si Maya sa mga pagpapala na ibinuhos sa kanyang anak, nakaramdam siya ng kahinaan at hinimitay. Nagmadaling bumalik si Haring Prajapati at ang kanyang mga sundalo sa lungsod nang marinig ang balitang nanganganib ang reyna. Pagdating ni Prajapati kay Maya, ipinakita sa kanya ang sanggol na si Siddhartha. Buong pagmamahal niyang hinawakan ang bata, at sinabi ni Maya na nais niyang pangalanan itong Siddhartha, na ang ibig sabihin ay isang taong naabot ang kanyang layunin. Nagustuhan ni Prajapati ang pangalan, ngunit naging kritikal ang sitwasyon nang magsimulang makaramdam ng sakit si Maya. Hiningi niyang yakapin ang bata, at ibinigay ni Prajapati si Siddhartha sa kanya. Sinabi ni Maya na si Siddhartha ay magiging kakaiba at magkakaroon ng malaking pananampalataya. Hinaplos ni Maya ang kanyang anak sa huling pagkakataon bago siya pumanaw. Walang nagawa si Prajapati kundi yakapin ang kanyang anak habang umiiyak si Siddhartha dahil sa pagkawala ng kanyang ina. Isang pari na nagngangalang Asita ang dumalaw kay Haring Prajapati, na nagagalak sa kanyang pagdating. Pumasok sina Asita at Prajapati sa silid ni Siddhartha, ngunit nagulat si Asita nang makita ang sanggol. Tinanong ni Prajapati kung bakit, at sinabi ni Asita na tignan kung paano itinuturo ng sanggol ang isang daliri sa langit at isa sa lupa. Ito ay tanda na siya ang pinakamamahal sa langit at lupa, na ang ibig sabihin ay magiging hari siya ng mundo. Nagulat si Prajapati sa revelasyong ito, humanga si Asita ngunit sinabing, sa kasamaang palad, hindi niya masasaksihan ang paglaki ni Siddhartha. 10 taon nang lumipas, hindi naaaliw si Siddhartha sa mga mananayaw at lumayo papunta sa Balconahe. Doon, may galit sa kanyang mukha habang nakatingin siya sa malayo. Sumama si Siddhartha sa ibang mga bata habang sinasabi ng isang matanda na lumaki sila ng mabilis at maging mahusay na mandirigma upang talunin ang Kosela. Tinanong ni Siddhartha ang matanda kung talaga bang magreresulta sa kamatayan ng digmaan. Sinabi ng matanda na may ilang nakaliligtas, ngunit nais malaman ni Siddhartha kung ano ang mangyayari sa isang tao pagkatapos nilang mamatay. Binanggit ng matanda ang isang libing, ngunit nagpumilit si Siddhartha, nagtanong kung ano ang mangyayari sa mga patay pagkatapos ng libing. Pinigilan siya ng matanda, sinabing dumating siya para magturo, hindi para makipagtalo. Umupo si Siddhartha, nalulungkot, gayunpaman, bumulong sa kanya ang isang bata na si Jedka na maglaro sila dahil nakakabagot ang aralin. Sumang-ayon ng isa pang bata, at hinailan nila si Siddhartha para maglaro. Habang naglalaro, hinahabol ng mga bata ang isang kuneho gamit ang kanilang pansamantalang pana at palaso. Pinalampas ni Jedka ang unang tira, at tumakas ang kuneho. Hinabol nila ito, sulok na ang kuneho, akmang babaril ulit si Jedka nang biglang tumalon sa kanya si Siddhartha para pigilan siya. Nakatakas ang kuneho habang pumalpak ang palaso, tinanong ni Jedka kung ano ang problema ni Siddhartha, itinulak siya palayo, at saka sila ng isa pang bata ay nagpatuloy sa pangangaso ng ibang hayop. Nalungkot si Siddhartha at nagsimulang mag-isip tungkol sa pangangaso ng mga buhay na nilalang. Naglakad si Siddhartha papunta sa kagubatan, at hindi natatakot sa kanya ang mga hayop doon. Lumabas sila mula sa kanilang pinagtataguan upang pagmasdan siya. Ngunit, sandali lamang ang kapayapaang ito dahil nahulog si Jedka sa isang latian at hindi makalabas. Unti-unti siyang lumulubog habang humihingi ng tulong. Narinig ito ni Siddhartha at dali-dali siyang tumakbo upang tumulong. Sinubukan ng isa pang bata na abutin si Jedka habang si Siddhartha, sa pagkakita sa sitwasyon, ay lumapit sa isang sanga. Ginamit niya ang bigat ng kanyang katawan para ibaba ang sanga, at tumalon din ang isa pang bata sa sanga. Naging sapat na mababa ang sanga para kay Jedka, na desperadong sinubukang humawak dito ngunit nasira ito agad nang hawakan niya ang gilid. Patuloy na humihingi ng tulong si Jedka, ngunit huli na dahil tuluyan na siyang lumubog sa latian. Nagulat sina Siddhartha at ang isa pang bata, umabot ang balita sa mga tao,
at nagmadali silang lahat papunta sa kagubatan. Umiiyak ang ina ni Jedka sa pagkawala ng kanyang anak, at nagtipon-tipon ang mga tao upang aliwin siya. Lumayo si Siddhartha sa grupo, nalulungkot, nang tawagin siya ng kanyang madrasta. Gusto niyang itago ang kanyang umiiyak na mukha mula sa lahat ngunit hindi niya magawa. Tumakbo siya sa mga bisig ng kanyang madrasta, umiiyak. Yamakap sa kanya ang kanyang madrasta, nagpapasalamat na ligtas siya, ngunit inaliw din siya habang umiiyak ng husto, sinasabing patay na si Jedka. Nanghina si Siddhartha sa pag-iyak at hinimatay sa mga bisig ng kanyang ina. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang madrasta, umiiyak kasama ang kanyang anak. Dinala siya ng kanyang madrasta sa kanyang silid upang magpahinga. Ipinabatid ng katulong ang pagdating ni Haring Prajapati, ngunit lubos na nahihiya si Siddhartha sa sarili habang nakahiga sa kama, ikinukubli ang mukha sa kanyang ina. Sinabi ng kanyang ina na magiging maayos ang lahat at dapat siyang matulog. Pagkatapos, iniwan niya si Siddhartha upang magpahinga at nakipagkita sa hari, na nagtanong kung ano ang kalagayan ni Siddhartha. Humingi siya ng tawad, sinisisi ang sarili at sinabing ang kanyang kapabayaan ang nagdulot ng sitwasyon. Sinabi ni Haring Prajapati na mahina si Maya matapos ipanganak si Siddhartha, ngunit kailangan niyang ipakita ang higit pang pagmamahal kay Siddhartha kaysa kay Maya. Nagpasalamat siya kay Haring Prajapati sa kanyang mga magagandang salita. Pagkatapos ay sinabi ng hari na sapat na ang gulang ni Siddhartha upang sumailalim sa pagsasanay sa martial arts. Hindi nakatulog si Siddhartha at naririnig niya ang kanilang usapan. Natututo si Siddhartha kung paano magpapana, at sumisigaw ang kanyang guro habang nagbibigay ng mga instruksyon. Nahihirapan si Siddhartha na hilahin ng pana, huminto ang mga sundalo sa kanilang pag-eensayo nang makita nilang masyadong marahas ang kasama ni Siddhartha. Nag-aalala sila para sa prinsipe, sinusubukan ni Siddhartha na labanan ng kanyang kasama na umaatake sa kanya ng buong lakas. Tinangka niyang harangin ang pag-atake gamit ang kanyang kalasag ngunit nawala ito at nahulog siya sa lupa. Kailangan niyang magmadali upang iwasan ang lahat ng pag-atake na maaaring makasakit sa kanya. 5 taon ang lumipas, nakikipaglaban si Siddhartha sa kanyang kasama, at namangha ang mga sundalong nanunood sa kung paano siya gumaling. Nagagawa niyang kontrahin at atakihin ang kanyang kalaban ng walang pagkakamali. Ipinagmamalaki ng kanyang ama na makitang gumaling ang kanyang anak. Pinuri ng kanyang kalaban si Siddhartha sa pagiging malakas, ngumiti sa kanyang nakamit sa pagtuturo kay Siddhartha. Subalit, hindi masaya si Siddhartha habang isinasaksak niya ang kanyang espada at lumalakad palayo. Biglang dumating ang isang sundalo upang maghatid ng isang sulat pang-emergency dahil malapit nang magsimula ang digmaan laban sa Kosala. Tinanong ni Siddhartha ang kanyang ama kung bakit kailangan nilang lumaban, at sinabi ng kanyang ama na nakaiwas sila sa digmaan sa mga nakaraang taon ngunit hindi sa pagkakataong ito. Sinabi ng kanyang ama na gumawa siya ng magandang simula. Nagtaka si Siddhartha kung ano ang ibig sabihin nito, at sinabi ng kanyang ama na dapat talunin ni Siddhartha ang Kosala, manahin ang kanyang lugar, at maging hari ng kanilang bansa. Ngunit kinwestiyon ni Siddhartha ang kanyang ama kung bakit may digmaan, bakit nagpapatayan ang mga tao. Sumigaw ang kanyang ama sa kanya, sinasabing kung hindi sila lalaban, hindi nila matatalo ang Kosala. Hindi pa rin kumbinsido si Siddhartha, tinanong siya ng kanyang ama kung paano siya magiging hari na may ganoong pag-iisip. Habang nagsisimula ang digmaan, nagkakarga ang Kosala at Shakya sa isa't isa, hindi alintana ang nayon sa pagitan ng kanilang mga lugar ng labanan. Pinapanood ni Siddhartha mula sa itaas habang naglalaban ang mga bansa, nadudurog ang nayon. Bumuhos ang mga pana ng Shakya sa unang hanay ng Kosala, na tinatapos sila. Gayunpaman, patuloy na umaabante ang pinuno ng digmaan ng Kosala, hinihimok ang kanyang mga tauhan na sumunod. Nakita ni Siddhartha ang mga tambak ng mga bangkay at hindi na makayanan ng panunood. Sumugod siya kasama ang kanyang mga tauhan sa larangan ng digmaan. Inatake nila ang isa't isa ng buong lakas, sumakay ang hari sa kanyang kabayo, binabagsak ang ilan sa mga tauhan ng Kosala. Ngunit ang pinuno ng Kosala at ang kanyang mga sundalo ay mayroon pa ring kalamangan, madaling tinatapos ang mga sundalo ng Shakya. Sumugod si Siddhartha sa larangan ng digmaan, sumisigaw sa kanila na tumigil, ngunit hindi pinansin ang kanyang mga sigaw. Napalibutan si Siddhartha ng mga sundalo ng Kosala na kinikilala siya bilang prinsipe at pinuno, nagnanais na tapusin siya upang makakuha ng titulo para sa kanilang sarili. Sinubukan ng mga sundalo ng Shakya na protektahan si Siddhartha, ngunit madali silang tinapos. Sa pag-atake ni Chapra, ang pinuno ng Kosala, kay Siddhartha, tila bumagal ang oras. Habang papalapit siya kay Siddhartha, lalong nagiging maliwanag ang kanyang paligid. Hindi hinugot ni Siddhartha ang kanyang espada at tinitigan lamang si Chapra. Nagsimulang damyugaw ang bibig ni Chapra at naging hindi mapakali ang kanyang kabayo. Sa huli, nahulog siya mula sa kabayo habang patuloy na dumudugo.
Nagtitigan sina Siddhartha at Chopra, at napagtanto ni Chopra na iba na ang sitwasyon dahil para bang tumatagos ang mga mata ni Siddhartha sa kanyang kaluluwa at hinuhusgahan siya. Matindi ang pagkakabagsak ni Chopra sa lupa, at agad siyang nilapitan ng kanyang mga tauhan ngunit binawian siya ng buhay kaagad. Inutosan ng mga sundalo ng Kosala na umatras kaagad. Sinabihan si Siddhartha ng isang sundalo na bumalik sa army, habang nag-uutusan ng iba pang mga sundalo na umatras at protektahan ng prinsipe. Umatras si Siddhartha kasama ang natitirang hukbo, sa ilalim ng gabing may liwanag ng buwan, lumapit sa kanya ang kanyang asawang si Princess Yashodhara, nagtataka kung bakit hindi siya nagpapahinga. Nabanggit niyang gabi-gabi siyang nakaupo doon hanggang hating gabi at tinanong kung may mga alalahanin ba siya. Sinagot siya ni Siddhartha na ang tao ay madaling mamatay at magkasakit, at nagtataka siya kung bakit wala siyang magawa. Binuklat ni Siddhartha ang isang pahina ng scroll sa kanyang kamay at nagtatanong kung bakit kailangang sumuko ang mga tao kapag sila ay may sakit na hindi magamot. Nagtataka siya kung bakit kailangan nilang ipikit ang kanilang mga mata habang hinihintay na dumating ang kamatayan at palayain sila sa kanilang pagdurusa. Naniniwala si Siddhartha na puno ng pagdurusa ang buhay. Tumayo siya, at bumalik sa kanya ang mga alaala noong siya ay naglalakbay sa bansa at nakita ang paghihirap ng mga tao. Naalala niya ang isang batang alipin na natapakan ng isang mangangalakal ng prutas dahil sa pagnanakaw. Ang bata, nagutom at payat, ay kumapit sa ninakaw na orange, tiniis ang sakit habang patuloy siyang tinatapakan ng mangangalakal. Bumalik sa kasalukuyan, sinabi ni Siddhartha kay Princess Yashodhara na bagamat siya ay ipinanganak bilang prinsipe, pakiramdam niya ay wala siyang alam. Sa kanyang palagay, siya ay mas mangmang pa kaysa sa mga Sudra, isang pangkat ng mga tao. Ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na matutunan ng lahat tungkol sa mundo. Niyakap siya ni Princess Yashodhara mula sa likuran at tinawag ang kanyang pangalan. Sinabi ni Prinsipe Siddhartha sa kanya na magpahinga na. Makalipas ang ilang taon, nagtipon ang pamilya ng hari sa silid ni Princess Yashodhara dahil kakapanganak lang niya. Lumabas si Prinsipe Siddhartha sa balkonahe ng palasyo upang mag-isip. Sinabi niya sa sarili na bagamat marami siyang natutunan, ang nakikita niya lang ay ang paghihirap ng mga tao, at walang nagtuturo sa kanya kung paano ito ayusin. Sa kanyang isipan, nakikita niya ang maraming taong nangangailangan ng tulong, na parang nais siyang hilahin sa isang madilim na butas. Ito ang kakilakilabot na realidad ng pagdurusa ng mga tao. Napagtanto niya na bilang isang hinaharap na leader, hindi niya mapipigilan ang mga tao sa pagkakasakit, pagtanda, at pagkamatay, mga bagay na hindi maiiwasan sa mundong ito ng buhay. Nauunawaan niya na mararanasan niya rin ang lahat ng ito bilang isang tao at haharapin ang kamatayan. Unti-unti siyang nalulubog sa pag-iisip na ito, nadarama ang kadiliman sa paligid. Nakikipaglaban siya dahil napagtanto niya na ang buhay ay nagdadala ng sakit, at desperado si Siddhartha na makahanap ng malinaw na paraan upang maiwasan ang sakit na ito. Bigla siyang natauhan mula sa kanyang pag-iisip, at natagpuan niya ang sarili na nakaupo sa posisyon ng lotus sa ilalim ng isang puno sa gitna ng gubat. Determinado, iniisip niya na mayroong dapat siyang magawa. Nagpasya si Siddhartha na iwanan ang lahat at maghanap ng katotohanan. Huli na ng gabi, pumunta siya sa silid ng kanyang ama habang ito ay natutulog. Nalulungkot sa posibilidad na mabaygo ang kanyang ama, tahimik siyang nag-iwan ng sulat, umaasa sa pagpapatawad. Lumabas siya, sumakay sa kanyang kabayo at nagtungo sa tuktok ng isang burol, tinatanaw ang lungsod sa huling pagkakataon bago siya umalis sa kanyang paglalakbay. Hinabol siya ng isang lalaking nagngangalang Chana at nakiusap na bumalik. Bumaba si Siddhartha sa kanyang kabayo at sinabihan si Chana na ibalik ang kabayo sa lungsod. Pagkatapos, nagsimula siyang maghubad ng kanyang mga royal ornaments at robe, at itinapon ang mga ito sa lupa. Si Chana ay dali-daling pinulot ang mga mahahalagang bagay at nagtanong kay Siddhartha kung ano ang kanyang ginagawa. Nagulat si Chana nang makita niya si Siddhartha na kumuha ng kutsilyo at ginupitan ang lahat ng kanyang buhok hanggang sa siya ay kalbo na. Ibinigay ni Siddhartha ang kanyang buhok kay Chana at inutusan siyang ibigay ito kay Princess Yashodhara. Sinabi ni Siddhartha kay Chana na sabihin sa prinsesa na babalik siya matapos niyang mahanap ang path to success. Habang umiiyak, pinanood ni Chana si Siddhartha habang naglalakad ito palayo na tanging robe lang ang nakapulupot sa kanyang baywang. Inutusan ni Siddhartha si Chana na bumalik kasama ang kabayo at iba pang valuables, binibigyang diin ang kanyang determinasyon na tahakin ng isang ibang landas. Nagpatuloy si Siddhartha sa kanyang journey para hanapin ang kanyang sariling landas. Ang kanyang ina, si Maya, ay patuloy na nagmamasid sa kanya, naniniwala sa prophecy na siya ay magiging isang dakilang tao at papawiin ang pagdurusa ng lahat ng nabubuhay. Binati niya ito ng mabuti habang siya ay nagiging isang ascetic monk at naglalakbay sa buong mundo. Mahirap ang journey ni Siddhartha, umaasa siya sa kabutihan ng mga estranghero para sa pagkain, natutulog kung saan siya makakita ng masisilungan, at naglalakad sa ilalim ng masungit na panahon ng nakapaa.
Isang araw, dumating siya sa isang nayon kung saan ang mga tao ay nagdurusa sa matinding gutom, halos wala ng buhay sa lupa. Ginamit ni Siddhartha ang kanyang robe para takpan ang nanginginig na ina at anak, ikinagulat ito ng mga nakasaksi sa kanyang compassionate gesture. Nagtagal si Siddhartha sa nayon at nagtungo patungo sa stream nang may lumapit sa kanyang lalaki. Napansin ng lalaki ang tumutubong buhok at balbas ni Siddhartha at sinabi niyang hindi ito maganda para sa isang monk. Inalok niya si Siddhartha ng labaha para maayos ang kanyang buhok at balbas, at inimbitahan siya sa kanyang bahay para maglinis. Pumayag si Siddhartha, sa bahay ng lalaki, binigyan siya ng robe na isuot, at pinuri kung gaano siya kagandang tingnan dito. Isa pang monk sa bahay ay humingi ng isang tasa ng tubig, at masayang pumunta ang lalaki para kunin ito, nasa sabik na may 2 monk sa kanyang tahanan. Nagpakilala si Siddhartha sa ibang monk, na nagulat siya sa pagtatanong kung siya ba ang prinsipe ng Shakya. Nabigla, kinumpirma ito ni Siddhartha, nagpakilala ang monk bilang si Difa. Naantala ang kanilang pag-uusap nang bumalik ang lalaki dala ang mangkok ng tubig at humiling ng pabor. Ipinaliwanag niya na gusto ng kanyang anak na maging monk. Lumabas ang kanyang asawa kasama ang mga bata, at itinuro si Asaji bilang nais maging monk. Gupit na ang buhok ni Asaji, isinama ni na Siddhartha at Difa si Asaji sa kanilang paglalakbay. Habang naglalakbay sila, nagtanong si Siddhartha kay Difa tungkol sa peklat sa kanyang kaliwang mata. Sinabi ni Difa na habang siya ay nagmumuni-muni sa isang bato, may ilang taong lumapit at inudyukan siya sa pagsasabing walang saysay ang pag-aasitiko. Sumagot siya, ipinaliwanag na ang layunin ng pag-aasitiko ay lampasan ang mga limitasyon at muling ipanganak sa susunod na buhay. Hinamon siya ng isa sa mga tao, tinatanong kung bakit hindi niya sunugin ang kanyang mga mata kung may kahulugan ang paghihirap. Matapos mag-alinlangan sandali, kinuha niya ang sulo at ikinagulat ng lahat nang sunugin niya ang kanyang kaliwang mata dito. Ipinaliwanag niya kay Siddhartha na sinabi sa kanya na walang kahulugan ang pagpapahirap sa sarili, kaya sinunog niya ang kanyang mga mata upang patunayan na mali sila. Ibinahagi ni Difa na ang pinakakahanga-hangang gawa ng pag-aasitiko na kanyang nasaksihan ay ang isang lalaki na nag-transform sa isang halimaw, namuhay sa kalikasan ng walang mga pagnanasa at distraksyon. Naniniwala siya na ang pagtulak sa mga limitasyon ng self-mortification ay magre-resulta sa isang dakilang muling pagkabuhay. Ayon kay Difa, mas maraming pagdurusa ang pinagdaanan ng isang tao sa buhay, mas maganda ang kanilang muling pagsilang sa susunod na buhay. Nakangiti si Asaji, na nasa likuran nila, nakahiga kasama ang isang paro-paro. Imungkahi ni Difa kay Siddhartha na dapat silang pumunta sa kagubatan ng mga ascetic. Hindi sumalungat si Siddhartha ngunit nanatili siyang may pag-aalinlangan tungkol dito. Habang naglalakad sa swamp, tinatawid ng 3 ang tubig. Masugid na sumusunod si Asaji ngunit nasugatan ang kanyang paa sa isang tinik na baging sa ilalim ng ilog. Sumigaw siya sa sakit, nawalan ng balanse, at nagsimulang malunod. Sumisid si Siddhartha sa ilalim ng tubig, dali-daling lumangoy papunta kay Asaji, at lumutang pabalik sa ibabaw dala siya sa kanyang kamay. Mula noon, buhat ni Siddhartha si Asaji sa kanyang likod sa natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay. Tinatawid nila ang iba't ibang tanawin, mula sa isang tigang na disyerto hanggang sa tuktok ng bundok na may talon, at sa pamamagitan ng isang gubat. Huminto sila sa isang ilog, kung saan inalagaan ni Siddhartha ang sugat ni Asaji bago sila nagpatuloy sa pagbaba sa isang landas ng bundok. Nakarating sila sa isang nayon, huminto upang magmilay at tumanggap ng pagkain na inalok ng mga taga-nayon. Naglalakbay sa gabi, nakatagpo sila ng isang grupo ng mga lalaki sakay ng mga kabayo. Ang pinuno, na nakilala si Difa mula sa kanilang nakaraang pagtatagpo, ay tumawag sa kanya. Mabilis na nakialam si Siddhartha, ipinaliwanag na may sakit si Asaji at nangangailangan ng agarang lunas. Si Tata, ang lalaking tumulong sa kanila, ay maingat na nag-alaga kay Asaji. Naghanda siya ng gamot sa isang palayok at ibinigay ito kay Siddhartha para ipainom kay Asaji, ipinaliwanag na ito ang tanging gamot na mayroon sila. Pagkatapos, hiniling ni Siddhartha kay Tata na painitin ng isang talam para sa kanya. Nagtaka si Tata kung bakit kailangan ni Siddhartha ang talem, at sinabi ni Siddhartha na ito ay para mahigop ang masasamang bagay mula sa sugat ni Asaji. Ginawa ni Siddhartha ang sinabi niya, hinigop ang masasamang bagay at pagkatapos ay ginamit ang mainit na talem para isara ang sugat. Sumigaw si Asaji dahil masakit ito, ngunit agad siyang nawalan ng malay. Sinabi ni Tata sa lahat na hindi humihinga si Asaji. Sa kanyang mahimbing na kalagayan, nagtaka si Asaji kung patay na ba siya nang marinig niya ang isang boses. Ito ang ina ni Siddhartha, ngayon ay isang Diyos, na nagsasabi sa kanya na hindi pa siya maaaring mamatay dahil nakatakda siyang mabuhay kasama ni Siddhartha. Hiniling niya kay Asaji na suportahan si Siddhartha. Ginagawa ni Siddhartha ang CPR kay Asaji, at bigla na lang nagsimulang pawisan si Asaji at umubo, pinapakita na siya ay buhay pa. Kapwa nakahinga ng maluwag sina Tata at Siddhartha at sinabing matibay ang bata.
Ibinahagi ni Tata na noon, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan para sumanib sa isang ibon at maghanap ng mas mabuting gamot. Ngayong gising na, nagtanong si Difa kung mayroon pa bang kapangyarihan si Tata, ngunit ipinaliwanag ni Tata na nawala na ito. Sa kasamaang palad, nasa panganib pa rin si Asaji dahil hindi bababa ang kanyang lagnat malibang gumaling ang kanyang binti. Ibinahagi ni Difa kay Tata na narinig niya mula kay Naradata tungkol sa isang misteryosong bata na nagngangalang Tata na may natatanging kakayahang sumanib sa mga bagay. Lumalabas na noong bata pa si Tata, kaya niyang palitan ang kanyang katawan sa mga hayop. Sa loob ng maraming taon, nanatili siyang bata, at hindi tumanda ang kanyang katawan. Gayunpaman, nang mawala ang kanyang kapangyarihan, bigla siyang naging matanda. Binanggit ni Difa na narinig niyang hindi tumatanda si Tata, ngunit itinama siya ni Tata, sinabing siya ay matanda na ngayon. Biglang pumasok ang isang babaeng bulag sa silid at nagtanong kung bumalik na si Tata. Ipinabatid ni Tata na siya ay nasa bahay kasama ang dalawang monghe at isang bata. Nang marinig ni Miga Ayla ang boses ni Siddhartha, agad niyang binitawan ang mga troso na hawak niya. Kilala na nila ang isa't isa noon pa man, noong prinsipe pa si Siddhartha, umibig siya kay Miga Ayla matapos siyang iligtas nito mula sa mga banditong nang aabala sa kanya. Nagkasama sila at ipinasyal niya si Siddhartha sa nayon sakay ng bangka. Minsan, nahulog sila sa ilog at naglaro sa tubig, nang malaman ng kanyang ama ang tungkol sa kanilang relasyon, iniutos niyang ipapatay si Miga Ayla. Nalaman ito ni Siddhartha at bigla siyang sumugod sa throne room kung saan nagpupulong ang kanyang ama. Puno ng galit, handa na sana siyang bunutin ng kanyang espada laban sa sariling ama. Pinakiusapan siya ng mga gwardya at ng iba pang naroon na kumalma. Nakita ng hari ang kaseryosohan sa mga mata ni Siddhartha at nagmungkahi ng alternatibo. Kung pakakasalan ni Siddhartha si Princess Yasodhara, palalayain niya si Miga Ayla. Pumayag si Siddhartha kahit labag sa kanyang kalooban. Subalit pagdating sa courtyard, nadiskubre ni Siddhartha na sinunog ng isang gwardya ang mga mata ni Miga Ayla bilang parusa. Sa kabila ng sakit, walang galit si Miga Ayla kay Siddhartha at masaya siyang nakilala niya ito. Nais niya na maging isang dakilang hari si Siddhartha. Dinala siya ng mga gwardya at iniwan sa kawalan kahit bulag siya. Labis na nasaktan si Siddhartha kaya kinaskas niya ang kanyang daliri sa semento hanggang ito'y damyugo. Labis ang pagkabigla ni Siddhartha nang makita niyang muli si Miga Ayla pagkatapos ng mahabang panahon. Humingi siya ng tawad dito, puno ng pagsisisi na hindi niya natupad ang hiling nito na maging isang dakilang hari. Nasaktan, tumakbo palabas ng kwarto si Miga Ayla, si Tata, na nakarinig sa pangalan ni Siddhartha, tinanong siya kung siya nga ba ang prinsipe at sinabing matagal na niya itong hinahanap. Ipinabatid ni Tata kay Siddhartha na inatake ng mga sundalo ng Kosala ang kanyang nayon, na nagresulta sa pagkamatay ng kanyang pamilya, mga kaibigan, at sa pagkasira ng kanilang nayon. Ipinahayag ni Tata ang kanyang matinding galit sa mga sundalo ng Kosala at ibinunyag na lumalaban siya laban sa kanila. Gayunpaman, dahil sa kanyang katayuan sa lipunan, may mga limitasyon sa kanyang kayang makamit. Binigyang diin ni Tata na ang pagtatapos ng digmaan sa pagitan ng mga bansa ay gawain lamang na kayang isakatuparan ng isang hari. Mariing hinikayat niya si Siddhartha na maging hari at wasakin ang Kosala bilang paghihiganti para sa dinanas na paghihirap at pagkawala ng kanyang mga tao. Sa labas, hinihingal si Miga Ayla, sinisikap niyang huminga habang naririnig ang kanilang usapan. Patuloy na kinukumbinsi ni Tata si Siddhartha na maging hari. Subalit, hiniling ni Siddhartha na maghintay siya ng 10 taon. Ipinaliwanag niya na balak niyang dumaan sa Mag-ada at pumasok sa kagubatan ng mga asetiko. Idineklara ni Siddhartha ang kanyang intensyon na magsanay bilang asetiko sa susunod na dekada. Dagdag pa niya, kung hindi pa niya natatagpuan ang kanyang sagot pagkatapos noon, babalik siya sa kanyang bansa. Kinabukasan, nagising si Asaji at nagsimulang sumigaw tungkol sa isang aipo-aipo. Tumakbo siya palabas ng bahay, patuloy na sumisigaw tungkol dito. Hindi siya pinaniwalaan ni Tata at ng iba dahil maaraw. Tumakbo si Asaji pababa ng burol patungo sa nayon, sinasabihan ng mga taga-nayon na may paparating na aipo-aipo at kailangan nilang lumikas. Ngunit, sa kasamaang palad, walang tumugon sa kanyang mga mapilit na tawag. Bigla, lumakas ang hangin, bumilis ito, at naging isang aipo-aipo. Mariing sinabi ni Asaji sa mga taga-nayon na tumakbo sila ng mabilis hanggat maaari. Sa kasamaang palad, huli na ang lahat at malapit na ang aipo-aipo. Giniba nito ang nayon, hinigop ang mga nagkakalat na taga-nayon at pinaghiwalay ang mga bahay mula sa lupa. Sa gitna ng kaguluhan, nagawang iligtas ni Asaji ang isang batang muntik ng mahigop sa hangin. Pagkatapos ng ilang sandali, lumipas ang hangin, at bumalik ang katahimikan sa ngayon ay wasak na nayon. Dumating sina Siddhartha at ang iba sa nayon, nasaksihan ng kaguluhan na naganap. Sa kanilang pagkagulat, nadiskubre nila na kayang mahulaan ni Asaji ang hinaharap.
Hinulaan din niya na mamamatay siya sa 4 na taon, 4 na buwan, at 4 na araw. Umalis sina Siddhartha, Diva, at Asaji patungo sa kagubatan para magsanay. Naglakbay sila sa kabundukan, disyerto, palayan, nayon, kapatagan, at iba't ibang teritoryo hanggang sa marating nila ang kanilang destinasyon, ang kagubatan ng mga asetiko. Sa kagubatan, pinanood nila ang iba't ibang monghe na sumasailalim sa iba't ibang hamon. Lumapit si Asaji sa isang latian kung saan biglang lumitaw ang isang lalaki, ikinagulat niya ito at napatumba siya paatras. Tinanong ni Siddhartha ang lalaki kung ang paglubog sa sarili sa ilalim ng swamp ay isa ring pamamaraan ng pagsasanay. Ipinaliwanag ng lalaki na ito ay isang bottomless swamp na ginagamit sa pagsasanay sa paghinga ng malalim. Dagdag pa ni Diva, iba't ibang paraan ng pagsasanay ang ipinaliwanag niya kay Siddhartha tulad ng paggamit ng puno para sa pagbitin, paglibing sa sarili sa buhangin para sa fasting, at paggamit ng casket para linisin ang isip. Ayon kay Diva, ang ascetic forest ay ang pinakangkop na lugar para sa mga ganitong pagsasanay. Umupo sina Siddhartha at Diva sa isang bush ng mga tinik, nagmumuni-muni. Sa kabila ng istorbo ng mga langaw, nanatili sila sa parehong posisyon sa mahabang panahon, buong pusong hindi pinapansin ang iba't ibang kondisyon ng panahon at mga pangyayari sa paligid. Si Asaji, hindi lumahok kundi pinanood lang sila, sabik si Siddhartha na matuklasan kung ano ang naghihintay sa dulo matapos ang pagpapahirap na ito sa sarili. Sinubukan din nila ang sun fasting, at sa puntong ito, kapwa sina Siddhartha at Diva ay payat na. Napansin ni Siddhartha na gumagawa ng marka si Asaji sa isang puno at nilapitan niya ito. Tinanong niya kung ano ang ginagawa ni Asaji, at sinabi ni Asaji na binibilang niya ang mga araw. Ipinaliwanag niya na ang 365 na marka sa isang puno ay kumakatawan sa isang taon, at mamamatay siya sa ika-5 puno, sabay ngiti. Tinanong ni Siddhartha kung bakit binibilang na ni Asaji ang mga araw patungo sa kanyang kamatayan, at tinanong kung hindi ba siya natatakot sa kamatayan kundi hinihintay ito. Sumagot si Asaji na natatakot siya, ngunit wala siyang magagawa. Sinabi ni Siddhartha na siya ay mababaliw kung siya ang nasa lugar ni Asaji. Tinanong niya si Asaji kung paano niya nalalampasan ang bawat araw nang hindi natatakot sa kamatayan. Sumagot si Asaji na ginagawa niya ito sa pamamagitan ng pagtupad sa kanyang layunin sa buhay. Tumatalon-talon si Asaji na nakangiti habang sinasabi kay Siddhartha na magagawa niyang muling maipanganak bilang isang nilalang na higit pa sa isang tao. Idinagdag niya na kung matutupad ni Siddhartha ang kanyang layunin, maliligtas ang lahat. Tinanong ni Siddhartha kung paano niya ito magagawa, ngunit ngumiti lang si Asaji bilang tugon. Nagpatuloy sila sa kanilang pagsasanay, dumaan si Siddhartha sa hanging, casket, at muling ginawa ang sun fasting habang si Diva ay nakabitin. Paulit-ulit na kinukumbinsi ni Diva si Siddhartha na ang paghihirap at sakit ang pinakamabilis na daan patungo sa kaligtasan. Tinanong ni Siddhartha kung iminumungkahi ba ni Diva na mamatay siya sa proseso, at sinagot siya ni Diva na ito ang pinakamabilis na paraan upang linisin ang kanilang mga sarili dahil tuwali ang katawan ng tao. Subalit, tumanggi si Siddhartha sa ideya ng kamatayan. Sinabi ni Diva na hindi pa naiintindihan ni Siddhartha ang kahulugan ng asceticism at mas mabuting mamatay na lang siya, tinawag pa siyang tanga at sinabing mabulok sana siya sa impyerno. Natatakot man, nagpa siya si Siddhartha na hindi na makipagtalo pa. Samantala, patuloy si Asaji sa pagmamarka ng mga puno. Nagsimulang magduda si Siddhartha kung handle ba ang magpakalunod sa sariling pagpapahirap at tinanong niya kung talaga bang haantong sa kaligtasan ang lahat ng mga matinding pagsasanay na ito. Dumaranas ng matinding pagsubok si Siddhartha, ngunit sa kabutihang palad, dumating si Tata upang tulungan siya. Dinala ni Tata si Siddhartha sa isang ilog at binigyan siya ng tubig, iniligtas siya mula sa matinding uhaw. Nagtaka si Siddhartha kung bakit siya tinulungan ni Tata, at sinabi ni Tata na hindi niya hahayaang mamatay si Siddhartha dahil sa pagsasanay. Inalok pa ni Tata si Siddhartha ng mansanas, ngunit tumanggi si Siddhartha dahil siya ay nag-aayuno. Sinubukan ni Tata na piliting kumain si Siddhartha, ngunit may ilang monghe ang lumapit. Si Diva, ang pinuno, ang unang lumapit at tinanong si Tata kung siya ba ang nag-alis kay Siddhartha mula sa kanyang pagsasanay. Galit na sinabihan ni Diva si Tata na huwag pakialaman ang pagsasanay ni Siddhartha at tinawag pa siyang demonyo dahil sa pag-abala kay Siddhartha. Tinanong ni Tata si Diva kung seryoso ba itong okay lang sa kanya kung mamatay si Siddhartha, at pagkatapos ay iniaabot ang mansanas kay Siddhartha ngunit muli itong tumanggi sa mansanas. Sabi ni Diva, ang mamatay habang nagsasanay ng mahigpit ay nagbibigay ng walang hanggang kaluwalhatian, at hindi dapat pakialaman ni Tata ang pagsasanay ni Siddhartha. Malakas na pinapaalis ni Diva si Tata habang sinisimulan ng ibang mga monghe na chant para palayasin si Tata. Biglang napansin ni Tata ang usok at tumakbo papunta sa kubo kung saan naroon si Miga Ayla. Nasusunog ito, nang marinig ni Siddhartha ang pangalan ni Miga Ayla, lalo siyang naging alerto.
Dali-daling lumapit si Tata at nakita ang ilang monghe na sinusunog ang kubo. Tinulak niya ang mga ito palayo at sumugod sa nasusunog na kubo, sumisigaw para kay Miga Ayla. Nakita niya ito sa isang sulok, agad niya itong binuhat at nailabas bago tuluyang gumuho ang kubo. Dinala ni Tata si Miga Ayla sa isang kuweba para magtago. Nang malapit na si Siddhartha, binalaan siya ni Tata na gagamitan niya ng dahas ang sinumang lumapit. Kinilala ni Siddhartha ang kanyang sarili, at kumalma si Tata. Tinanong ni Siddhartha ang kalagayan ni Miga Ayla, at sinabi ni Tata na may sakit ito. Gusto ni Siddhartha na makita si Miga Ayla, ngunit ipinaliwanag ni Tata na masyado itong mahina para makipagkita. Pumunta sila para iligtas si Siddhartha, hindi ang kabaligtaran. Nagpasya si Siddhartha na pumasok sa kuweba at makipagkita kay Miga Ayla, ngunit pinagsabihan siya nito na huwag lumapit. Nahihirapan siya, hinihingal, at umiiyak habang puno ng pigsa ang kanyang katawan. Lumuhad si Siddhartha sa tabi niya, labis na naapektuhan sa kanyang kalagayan, at tinanong kung gaano pa ang kailangan niyang tiisin. Sa susunod na training session na kinapapalooban ng pagbitin sa lubid sa ibabaw ng bangin, tinanong ni Difa si Siddhartha kung iniisip niya si Miga Ayla. Pinayuhan siya ni Difa na ituon ng pansin sa training, ngunit sinabi ni Siddhartha na hindi niya kayang balewalain ang pagdurusa ng mga tao. Iginiit ni Difa na mali para sa isang nasa kagubatan ng ascetic na hindi magsanay ng asceticism. Sinagot ni Siddhartha na hindi nila naiintindihan, at walang sino man sa kagubatan ang nakararanas ng ganoong sakit tulad ni Miga Ayla. Inaalagaan ni Tata si Miga Ayla, dala-dala ang pagkain para sa kanya, ngunit ayaw niyang kumain. Sinabi niya kay Tata na pumunta kung saan niya gusto dahil wala nang pag-asa para sa kanya. Sinabi ni Tata na hindi dapat siya magsalita ng ganoon, ngunit iginiit ni Miga Ayla na kung siya'y mamatay, magiging malaya na siya. Iniwan ni Tata ang pagkain sa tabi, niyakap siya, at nangakong ililigtas siya. Pinanood ito ni Siddhartha mula sa labas ng kuweba. Binuksan ni Asaji ang kabaong kung saan naroroon si Siddhartha at tinanong ni Siddhartha kung wala na bang pag-asa na mailigtas si Miga Ayla. Tiniyak sa kanya ni Asaji na ililigtas niya ito, nagtaka si Siddhartha kung paano balak iligtas ni Asaji si Miga Ayla, at sinabi ni Asaji na gagawin niya ito sa parehong paraan na nailigtas niya si Siddhartha. Sinimulang sipsipin ni Siddhartha ang nana mula sa katawan ni Miga Ayla. Sinubukan siyang pigilan ni Tata, ngunit iginiit ni Siddhartha na iyon lang ang paraan para mailigtas siya. Nag-alok si Tata na siya na lang ang gumawa, nag-aalala na baka mahawa si Siddhartha sa sakit niya. Sinabi ni Siddhartha kay Tata na kung mapapagod siya, pwede silang magpalitan, at dapat silang magtulungan. Nahihiya si Miga Ayla, umiiyak at tinatawag ang sarili na marumi, ngunit pinapalakas loob siya ni Siddhartha, sinasabing hindi siya marumi, at siguraduhin niyang matatanggal ang lahat ng lason o nana. Kinabukasan, inistorbo ni Siddhartha ang kanyang meditasyon para tingnan si Miga Ayla. Napansin ni Shepa na umalis siya at nagalit, nagtataka kung gaano katagal patuloy na susubukan ni Siddhartha na iligtas siya. Pagdating ni Siddhartha, nakita niyang halos lubusan na siyang gumaling sa kanyang karamdaman. Lumuhad si Miga Ayla at Tata, nagpapasalamat, tinatanong si Siddhartha kung paano nila siya mababayaran. Dumating si Difa at ilang monghe sa kuweba, inaakusahan siya na pinabayaan niya ang kanyang pagsasanay bilang monghe para makasama sila. Sinabi ni Difa kay Siddhartha na umalis, at sinuportahan siya ng ibang mga monghe. Ininterap ni Tata, sinasabing aalis sila ni Miga Ayla, at dapat ipagpatuloy ni Siddhartha ang kanyang pagsasanay. Hiniling niya kay Siddhartha na kalimutan ang pangako tungkol sa pagbabalik sa kanyang bansa at pagiging hari dahil binitiwan niya ang kanyang galit noong ginagamot nila si Miga Ayla, at ngayon ay nauunawaan niya kung gaano kahalaga ang mga ginagawa ni Siddhartha. Dinagdag ni Miga Ayla na sinumpa niya ang kanyang sarili, galit sa sarili dahil umibig siya kay Siddhartha at nasaktan ang kanyang puso at nabulag. Ngayon na muli silang nagkita, nararamdaman niyang buhay siya at nagpapasalamat kay Siddhartha hindi lamang sa pagliligtas ng kanyang katawan kundi pati na rin ng kanyang puso. Habang umaalis si Tata, sinabi niya kay Siddhartha na kapag siya ay naging isang dakilang monghe, dapat gawin siya ni Siddhartha bilang kanyang unang disipulo. Nang gabing iyon, minarkahan ni Asaji ang puno at sinabi kay Siddhartha na sa gabi ng susunod na buong buwan, siya ay mamamatay. Tinanong ni Siddhartha si Asaji kung paano siya mamamatay gayong mukha siyang malusog. Sinabi ni Asaji na mamamatay siya sa pagkain ng mga nagugutom na hayop. Tinanong ni Siddhartha si Asaji kung tumpak ba ang hula ng kanyang kamatayan at kung talagang haharap siya sa ganoong trahedya. Kinumpirma ito ni Asaji, nakangiti pa rin. Nangako si Siddhartha kay Asaji na anuman ang mangyari, palagi siyang magiging matalik niyang kaibigan at paprotektahan niya ito. Nahulog si Asaji mula sa bangin habang sinusubukang abutin ang ilang itlog sa isang pugad. Nagmumuni-muni si Siddhartha nang marinig niya ang sigaw ni Asaji at mabilis na tumakbo upang tulungan siya. Narating ni Siddhartha ang ibaba ng bundok at natagpuan si Asaji na ligtas.
Habang nangingisda, nahulog si Asaji sa ilog. Muli, inistorbo ni Siddhartha ang kanyang meditasyon upang mabilis na tumakbo at tulungan siya. Sa kabutihang palad, natagpuan niya si Asaji na ligtas, nakangiti, at kumakaway sa kanya. Sa gabi ng buong buwan, itinigil ni Siddhartha ang kanyang pagmumuni-muni at nagpasya na hindi niya hahayaang mamatay si Asaji, kung saan ay itinali niya si Asaji sa isang sanga ng puno. Bigla, umakyat ang isang kuneho sa puno kung saan nakatali si Asaji, at sinimulan nitong kagatin ang lubid. Naputol ang lubid, at nagising si Siddhartha mula sa kanyang pagkakatulog. Wala na si Asaji, at mabilis na hinanap ni Siddhartha sa paligid para makita siya. Samantala, kusa namang sumunod si Asaji sa kuneho papasok sa gubat. Naglakad siya sa tabi ng isang palumpong at aksidenteng nahulog sa isang hukay na puno ng mga lobo. Nakita ni Asaji ang mga batang lobo na umiiyak dahil sa gutom. Lumapit si Asaji at inaliw ang mga batang lobo, sinasabing makakakain na sila maya-maya. Humiga siya sa lupa habang lumalapit ang dalawang matatandang lobo. Dumating si Siddhartha sa hukay, nagulat at umiiyak, nakita niya ang mga lobo na pinaghihiwa-hiwalay ang katawan ni Asaji. Sumigaw si Siddhartha sa takot at tumakas mula sa kakilakilabot na tanawin. Tumakbo siya hanggang sa nadapa at bumagsak ng patihaya sa damuhan, nagdadalamhati para kay Asaji. Sa mga sumunod na araw, isinailalim ni Siddhartha ang sarili sa matitinding pagsasanay sa pag-asa. Pinilit niyang dumaan sa isang palumpong na may matitinik na tinik, tumutusok sa kanyang laman. Lumakad siya sa nagbabagang apoy, sinusunog ang buo niyang katawan. Nagpatali pa siya sa puno ng kahoy, hinahayaang tuck-in ng mga gutom na uwak ang kanyang katawan. Dumating ang iba pang mga monghe at pinalayas ang mga ibon, nakikiusap sa kanya na tumigil, at naintindihan nila ang kanyang pagpapahirap sa sarili. Kinilala nila na siya ay isang mahusay na monghe, ngunit sinabi niya sa kanila na hindi pa sapat ang kanyang pagdurusa. Nag-aalala sila dahil ginagawa ni Siddhartha ang mga pagsasanay na ito mula nang mamatay si Asaji, sa puntong sa nakalipas na 10 araw ay hindi man lang siya uminom ng tubig. Nagdaan siya kay Difa, na sa wakas ay kinilala na naabot na ni Siddhartha ang pinakamataas na estado ng asceticism. Umupo siya sa ibabaw ng isang higaan ng mga tinek upang magmuni-muni sa isang malamig na bangin, habang bumubuhos ang ulan at kumukulog ang kidlat. Inulit-ulit niya sa kanyang sarili na magiging bato siya, at sa bagyo ay magiging tubig, ngunit masyadong malakas ang malakas na hangin. Itinulak siya nito mula sa tuktok ng bangin, at nahulog siya sa ilog sa ibaba. Lumutang ang kanyang katawan sa ilog, at inisip niya na siya ay naging isa na sa kalikasan. Nakaligtas siya habang nakahiga sa mababaw na bahagi ng sapa, ngunit hindi siya makagalaw. Nakahiga siya doon na nakadilat, paminsan-minsang ipinipikit ang mga mata. Nagtataka siya kung ito na ba ang kamatayan sa dulo ng self-mortification na binanggit ni Difa. Habang nakapikit, nakapasok siya sa isang trance at narinig niya ang boses ng kanyang ina na tinatawagan siya, sinasabihan siyang huwag mamatay. Lumitaw ang kanyang ina sa harap niya, sinasabing si Asaji ay ipinanganak para kainin ng mga lobo, upang ipaalam sa kanya na ang lahat ng buhay ay magkakaugnay. Tinanong ni Siddhartha kung ang kamatayan ba ni Asaji ay upang turuan siya ng mga batas ng kalikasan, na kinumpirma ng kanyang ina, na nagpapaiyak sa kanya sa trahedya ng kapalaran ni Asaji. Bago siya nawala, hinimok siya ng kanyang ina na mabuhay, ngunit hindi alam ni Siddhartha na ito ay kanyang ina dahil tinanong niya kung sino siya bago ito naglaho. Nagising siya sa amoy ng kumukulong mainit na porridge at nilantakan niya ito sa isang upuan, hindi alintana kung gaano ito kainit. Tumulo ang luha sa kanyang mga mata, habang isang larawan ng nakangiting si Asaji ang pumikislap sa harap niya. Nang bumalik siya sa realidad, nakaharap siya sa isang babae na nagpapasalamat na siya ay ligtas. Tinanong siya ng babae kung gusto niya ng pangalawang tasa ng porridge. Tumingin siya sa paligid upang hanapin ang mga kalapit na monghe, ngunit ngumiti at umiyak muli. Sinabi niya sa babae na ang kanyang rice porridge ay nagligtas sa kanyang buhay at nagpasalamat sa kanya. Habang lumalakad palayo, lumapit sa kanya ang ilang mga hayop. Naghilamos siya sa sapa at, nakadama ng kaliwanagan, hinikayat niya ang mga hayop na lumapit, sinasabing may kwento siya para sa kanila habang inaayos niya ang kanyang buhok sa isang bun. Sinundan siya ng mga hayop, at ikinwento niya sa kanila ang kwento. Ipinaliwanag niya sa mga hayop na ang mabuhay ay para suportahan ang ibang buhay at ang pagkain para sa kaligtasan ay batas ng kalikasan. Binanggit niya na kung busog ang mga lobong kumain kay Asaji, hindi na sayang ang kanyang kamatayan. Sinabi niya na tanging ang mga tao lamang ang patuloy na lumalaban at pumapatay ng walang kabuluhan, dahilan kung bakit isinisilang ang malaking pagdurusa. Habang siya ay umaalis, nakasalubong niya si Difa na nakatayo sa ilalim ng isang puno. Tinanong siya ni Difa kung siya ba ay tumatakas, ngunit sinagot niya na hindi na siya babalik sa kagubatan ng mga ascetic.
Sinabi ni Diva na ipagpapatuloy niya ang kanyang self-mortification hanggang sa kanyang kamatayan, at lalampasan siya nito, ipinapakita ang katwiran sa asceticism. Sinabi ni Siddhartha na ang mga radikal na pagsusumikap ay walang kabuluhan, at sinimulan niyang sabihin sa kanya ang isang kasabihan. Sinabi niya kay Diva na hindi niya hahangarin ang matinding asceticism o kaligayahan, sa halip ay mamumuhay siya ng isang katamtamang buhay, naglalakad sa isang maluwang at tahimik na landas. Sinabi ni Diva na nakikita niyang natagpuan ni Siddhartha ang kanyang sariling landas, ngunit ipagpapatuloy niya ang landas na kanyang pinaniniwalaan. Lumakad si Siddhartha ng ilang sandali mula sa kagubatan at sinalubong siya ng isang grupo ng mga mangangabayo na pinalibutan siya ng mga sibat. Ang kanilang general, Prinsipe Virodaka, ay tinawag siya bilang Prinsipe Siddhartha ng Shakya, ngunit sinabi niya na hindi na siya prinsipe. Bumaba ang prinsipe mula sa kanyang kabayo at itinutok ang kanyang espada kay Siddhartha. Sinabi niya sa kanya na pinahirapan siya ng kanyang pamilya at sisiguraduhin niyang siya ay mamamatay. Tinanong niya si Siddhartha kung siya ba ay nalulungkot, at tinanong pa kung kinamumuhian niya siya. Sinabi niya kay Siddhartha na kunin ang espada mula sa kanyang kamay at harapin siya. Mahinahon na sinabi ni Siddhartha na siya ay dapat na isang kaawa-awang kaluluwa, at kung tatapusin siya nito, dapat na lang niyang gawin ito. Sinabi niya na hindi niya kinamumuhian ito, ngunit kinakaawaan niya. Nalito si Prinsipe Virodaka, tinanong niya si Siddhartha kung ano ang kanyang sinasabi, at kahit na pagkatapos ng banta na tatapusin ang kanyang mga tao at pamilya, hindi pa rin nababahala si Siddhartha. Tinanong ni Siddhartha kung nasisiyahan siya sa kanyang paghihiganti, at kung ito ba ay nagdulot ng kagalakan kahit minsan, o kung ito ba ay nagpapahirap sa kanya sa gabi. Ito ay nagalit sa kanya, at siya ay malapit nang umatake kay Siddhartha gamit ang kanyang espada. Ngunit bigla, tinamaan ng kidlat ang espada, na nagdulot ng pagkahulog nito mula sa kanyang kamay. Dinampot ni Siddhartha ang espada at lumapit kay Prinsipe Virodaka. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na tapusin si Siddhartha. Pinalibutan nila siya ngunit biglang umatras dahil sa hindi kilalang puwersa na pumihil sa kanila. Ibinigay muli ni Siddhartha ang espada sa kanya, sinabihan siya na magpapatuloy siyang makaramdam ng pagsisisi hanggang sa araw ng kanyang kamatayan, magdudusa ng walang hanggan, at iyon ay mas malupit kaysa sa torture, mga sugat, o sakit. Dahil dito, kinakaawaan niya siya, iniabot niya ang espada sa batang general, na umatras at sinabi sa kanyang mga tauhan na umurong. Si Siddhartha ay nagmumuni-muni sa harap ng isang latian ng may lumitaw na tao mula sa latian, nabighani sa tanawin ng pagmumuni-muni ni Siddhartha. Dahan-dahan siyang lumapit at lumuhad, sinabing nais niyang mamatay, dahil siya ang pinakamalungkot na tao sa mundo. Tinanong siya ni Siddhartha kung bakit siya malungkot. Sumagot siya na ang kanyang ama at ina ay natapakan ng elepante at namatay, at ang kanyang pangalawang ina ay namatay sa epidemya. Sinagot siya ni Siddhartha, sinabing ang kanyang mga magulang ang higit na malas. Sinabi ng taong mula sa latian ng kwento tungkol sa batang prinsipe na si Virodaka na iniwan ng kanyang ina, iginiit ng taong mula sa latian na malupit ang prinsipe dahil hinayaan niyang mamatay ang kanyang ina dahil lamang sa isa itong alipin, kaya nagtataka siya kung bakit hindi pinaparusahan ang prinsipe. Tumugon si Siddhartha na si Prinsipe Virodaka ay nagdurusa rin dahil kahit na siya ay prinsipe, wala siyang magawa habang namamatay ang kanyang ina, at mas malalim ang kanyang kalungkutan dahil marami siyang pinatay at hinayaan niyang mamatay ang kanyang ina, at kailangan niyang mabuhay na puno ng pagsisisi sa natitirang bahagi ng kanyang buhay hanggang sa kanyang kamatayan. Dumating ang prinsipe sa isang mababaw na libingan kung saan nagtipon ng isang grupo ng mga hina, pinalayas niya ang mga ito gamit ang kanyang espada. Sinimulan niyang hukayin ang lugar na kung saan talaga nailibing ang kanyang ina. Hinukay niya ito mula sa lupa, at niyakap ito, umiiyak at sinasabihan ang walang buhay na katawan ng kanyang ina na tumingin sa kanyang mukha at tawagin siya. Sinabi niya na nagpakita siya ng kalamigan sa harap ng mga aide ng hari para lamang mapasaya ang hari, at humingi siya ng tawad sa walang buhay na katawan ng kanyang ina. Sinabi ni Siddhartha sa taong mula sa latian na si Prinsipe ay isa ring malas na tao at ang bawat isa ay may kanya-kanyang pasanin. Sinabi ni Siddhartha na siya ay nagdusa, kung kaya't dapat niyang maunawaan ang pagdurusa ng ibang tao higit kan inuman. Tumama ng malalim sa taong mula sa latian ang mga salitang binitawan ni Siddhartha, at siya ay lumuhad, pinapalo ang kanyang ulo at mga kamay sa sahig. Sinabi ni Siddhartha na may mas malas pa sa kanila. Nagtanong ang taong mula sa latian kay Siddhartha na kung lahat ay hindi masaya, bakit sila naririto sa mundo, bakit patuloy na nabubuhay ang mga tao. Inilagay ni Siddhartha ang kanyang kamay sa balikat ng lalaki, nagsimulang magliwanag ang katawan ni Siddhartha, at unti-unting kumalat ito sa paligid. Sinabi ni Siddhartha sa taong mula sa latian na namatay ang kanyang ina ilang araw matapos siyang ipanganak, at ngayon ay nagbabantay na ito sa kanya. Ipinahayag niya na dahil sa pagkakaroon ng ina sa kanya, nagkaroon siya ng pagkakataong makilala ito.
Katulad ng kalikasan na may sariling layunin, bawat tao ay may kani-kanyang gampanin sa buhay dahil tayo ay konektado sa lahat ng bagay sa kalikasan at bumubuo ng ugnayan sa mga ito. Kumalat ang liwanag sa buong kagubatan at lumawak pa. Sinabi ni Siddhartha sa taong mula sa latian na may papel siyang ginagampanan sa buhay sa pamamagitan lamang ng pag-iral at may mga taong nailigtas lamang sa pamamagitan ng pagkikita sa kanya, tulad ng kasiyahan ng kanyang mga magulang nang siya ay ipanganak, na nagpagan sa pakiramdam ng taong mula sa latian sa kanyang pagkaunawa. Idinagdag ni Siddhartha na tiyak na labis ding nagalak ang ina ni Prinsipe Virodaka sa pagtrato ng kabaitan sa kanya. Sinabi niya na tiyak na nakahanap din ng ginhawa ang prinsipe sa kanyang kabaitan sa kanyang ina, na nagpaparamdam sa kanya na hindi siya nag-iisa. Nagtanong ang taong mula sa latian kay Siddhartha kung maaari ba siyang mabuhay at kung may papel ba siyang dapat gampanan sa buhay, yamang marami na siyang nasaktan at napatay. Sinagot siya ni Siddhartha ng oo, humiling siya ng pangalan ni Siddhartha, na ibinigay naman sa kanya. Sinabi niya na siya ay isang mabuting tao at nais niyang maging disipulo niya. Sinabi ni Siddhartha na hindi pa niya ito magagawa sa ngayon, dahil siya ay nasa kalagitnaan pa ng pagsasanay at nagluluksa rin. Sinabi ng taong mula sa latian kay Siddhartha na kapag natapos na niya ang kanyang pagsasanay at siya ay naging isang dakilang tao, agad siyang pupunta. Sinabi ni Siddhartha na hindi niya alam kung gaano katagal ito tatagal, sumagot ang taong mula sa latian na maghihintay siya hanggat maaari, at maghihintay sa malayo. Nagpasalamat siya kay Siddhartha sa pagtuturo sa kanya ng kahulugan ng buhay, at bumalik sa tubig. Huminto sa pagliwanag si Siddhartha at nagtaka sa sarili kung kailan niya tinuruan ang taong mula sa latian, at kung kailan niya sinabi ang lahat ng mga bagay na iyon at bakit niya sinabi ang mga iyon. Habang sumisikat ang araw sa abot tanaw, narinig niya ang isang boses na nagsasabing siya ay naliwanagan na, at siya ngayon ay tinatawag na Awakened Buddha. Sinabi ng boses na habang mayroon pang buhay, kanyang ikakalat ang kanyang mga turo sa lahat ng tao sa mundo, at tuturuan ng mga tao kung paano dapat mabuhay. Napagtanto niya na napasaya niya ang lahat ng kanyang nakasalamuha. Pumasok siya sa isang estado ng trance habang sinasabi ng kanyang ina na naabot niya ang isang mundo na ang pinto ng kanyang puso ay nagbukas. Ipinaliwanag nito na ang mga tao ay ipinanganak sa isang bulaklak ng lotus at kapag ito ay namukadkad, nagdadala ito ng walang limitasyong potensyal. Tinawag siya ng kanyang ina sa kanyang bagong pangalan na Body Sing, at sinabihan siya na pusbungin ang bulaklak sa puso ng mga tao. Tumugon siya na hanggat may buhay sa kanya, tutuperin niya ang papel na ibinigay sa kanya. Natapos ang digmaan habang itinigil ni Prinsipe Virodaka ang pag-atake, at nakabalik ang mga tao ng Kosele sa lungsod upang mabuhay ng normal na buhay. Nakahanap din ng kaligayahan sina Tata at Mighalya, pati na rin si Asaji na naglalaro ng mga paru-paro sa kabilang buhay. Patuloy na tinatahak ni Nadifa at ng mga monghe ang kanilang landas, habang si Siddhartha, ang Awakened Buddha, ay ipinagpapatuloy ang kanyang paglalakbay.